3. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes po, magandang hapon po, ma'am. Ma'am, At ano? po mga taga-subaybay. Salamat po. Ma'am, kasi ang dami nag-antabay, no, sa inyo Yes pong po. update sa amin. Ano na po ang update dito sa hazing case na nangyari sa Cavite? May kinasuhan at ano po ang kaso? Ang kinasuhan po ay yun po nga pong na sumuko noong isang gabi. Siya po ay nakasuhan po ng Republic Act 11053 known as Anti-Hazing Act of 2018 at saka Obstruction of Justice. Noong March 5 po siya nakasuhan. Okay, bakit po may obstruction of justice, ma'am? Kasi po dahil daw po instead na ang sasabihin ay yung totoo na pinugbog siya, sinungaling sila at ang sinabi ay hit and run. Yung biktima na hit and run. Okay. Konting background po. Siya ba estudyante? Driver? Ano yung kanyang connection, participation? Bali, yung suspect po ay siya po yung nag-participate siya doon sa initiation rite na ginanap outside school somewhere sa isang open field. Malapit din lang sa school, Barangay Langkaan. And then, yun nga po, yung sasakyan ng kuya niya, siyang gumagamit. Siya yung kasama siyang dalawa na naghatid dun sa biktima sa hospital. And then, nung pagdating sa hospital, ang sabi nga, ay itong biktima na ito, nung binaba ay sabi sa mga staff ng hospital ay biktima ng hit and run. Okay. And then, opo. Okay. Alam ko na yun, yung kuya niya, yung may-ari ng sasakyan na empleyado ng BJMP. Yes po. Okay. Yes po. Mukhang maganda yung ginawa rin ng kuya, tingin ko. Pinasuko siya, no? In respect kasi yung may ipit yung kuya niya. Ma'am, yung dalawang kasama niya, at ilan ba talaga ang hinahanap po ninyong sangkot sa hazing? Actually, ma'am, kasalukuyan po ay wala pa po kaming formal progress report doon sa kaso at we're still waiting for the progress. Pero ang sabi lang po ay mayroong 18 na suspect kasama na rin yung tatlong naghatid sa hospital. At kanina nga po ay sa press con, mismong si SILG ang nagbigay ng pangalan. Pero kami, ayoko pong magsalita kasi wala pa po kong hawak talagang report tungkol po doon. So, opo, okay. wala pa po kong hawak doon. So 18 lahat, kasama na po yung tatlo and of course kasama na yung sumuko. Yes. Kasama na rin po yung sumuko doon sa 18. Okay. Ma'am, wala ho bang meeting or galing sa mismong Tao Gama para isuko yung mga kasama? Wala ho bang ganong move sa kabilang panig? Actually, kanina nung sa press con, invited po ang Taugama pero wala po kaming information kung yung mga officers ng national ay nandun. Pero actually, invited po talaga sila sa press con. Pero nakita natin parang wala nga doon, di ba? Hindi ko rin po alam kung ano po ang tawag dito. Parang sana makahingi tayo ng kumbaga message sa kanilang grupo tungkol sa initiation rights na nangyari. Lieutenant, yung 18, estudyante ba ito ng iisang school or ka-schoolmate nitong victim? Although napangalanan na po siya ni SILG pero sa ngayon nga po wala po kaming tawag dito pagkakakailan lang nung 18. Although may pangalan na siya pero wala po kaming mga profiles nung 18. Nung 17 kasi yung 18 na inquest na po. Na inquest na po siya. Yung ano lamang po ang wala pa po kaming profile. Oo. Lieutenant, syempre kayo may background din ho kayo sa batas, no? At ito yung normal na lagi yung ginagawa, no po. Itong itong sumuko, hindi ba siya possible na pwedeng gawing state witness? Pagdating po sa court hearing, pwede po, actually, ano po siya,
nagbigay na rin po siya ng extrajudicial confession. Yun po ang pagkakaalam ko. Ibang lawyer po yata yung kasama niya nung nag-submit siya ng extrajudicial confession. And yun nga po, dahil doon, syempre, doon natin, pero bukod din sa kanya, isa sa biktima yata ay kasi actually wala pa talaga akong hawak na report, pero base lang po ito sa, yung information lang, ay ang sabi nga daw, yung isang biktima, kasi 3 po yung na-hazing. Tama. Yung isang biktima po dito yata ay, tawag dito, nakapagbigay na yata rin ng statement. Okay So, po. Opo, bali ang 6 po sa suspect ay napangalanan din nung isang biktima. So, kung sakali mo po pagdating sa court proceedings or sa judgment, kung talagang sila ay aamin, and then kung sakali mang sila ay nagbigay ng extrajudicial confession, siguro mapapababa siguro ang kanilang penalty because una pa doon, nag-effort pa sila na dalhin sa ospital, although nagsinungaling sila, pero yung to save life nga, talagang nag-effort pa talaga silang iligtas yung biktima. Pero saan yung isa? Parang Saan yung isa? po din yung gano'n. Yung nagtatago po. Oo. Yung 3 isa pa sila po di ba? nagtatago. Oo. Opo. Kaya nga po, hinihimok pa rin ng pulis na siya ay sumuko na rin. At mas maganda po kasi pag nasusuko, syempre, mapapa-mitigate yung depende, di ba? Pag ganyan susuko ka, mamimitigate yung mga penalty. Tama. Lieutenant, di ba 2 po at 3 ang biktima? Yung isa namatay, yung isa nagbigay na rin ng kanyang statement. Asan yung isa pa? Well, hindi pa po nalabas. Pero may pangalan na rin po kayo. Opo, syempre na kuha na rin ang pangalan yun. Tsaka dun po sa mga CCTV kasi, makikita din natin, meron kaming dito na nakikita yung mga pagdaan ng mga members ng initiation. Meron silang statement yung Tao Gama, 'di ba? Sabi nila hindi raw legitimate yung initiation. I don't know kung ito po ay style lamang ho nila or konting pampatwist, pero matagal pa ho ba, ma'am? Ano pong inaasahan ng ating mga kababayan sa kasong ito? Ang ating kapulisan po ay patuloy na naghahanap ng ebidensya, yung matibay na ebidensya para po talagang yung mga sangkot ay mapanagot. Kasalukuyan pa rin po kasi kailangan mabigat yung ating evidence para po mapanagot ang mga sangkot kasi hindi lang po talaga, matindi po talaga ang ginawa nila doon sa 19 anyos na estudyante ng freshman student ng isang maritime school. The very cruel, yung torture na natamo po nung biktima. So kami po sa mga kapulisan ay nananawagan pa rin kung meron pang mga ibang nakasaksi doon sa pangyayari ay makipagtulungan na rin po sa kapulisan. Yung eskwelahan ba, Lieutenant, wala siyang responsibility legally? Wala po akong kung meron po silang kasi actually nag-release na rin po sila ng update or press statement na tungkol parang hindi yata din nila kinakondemn yung mga ganong or parang wala rin silang kinalaman dun sa grupo. So, okay. Maglalabas ho ba o i-request po ba ninyo na kung pwede maglabas ng whole departure? Kasi ang kinatatakutan ng ating mga kababayan, baka po yung iba ho dyan umiska po na. Kasi kailangan po na nating makapag-file ng criminal case sa kanila. Kasi wala naman pong tawag dito. Hindi po, walang basis na mag-request tayo ng whole departure kung wala pang na-file na kaso. Kasi sa kasalukuyan po ay nag-ano pa tayo, investigate, undergoing investigation pa rin po. Lieutenant, huli na lang, nasunog, ano po yung pinakahuling balita dito po sa crime scene? Yun nga po, nasunog po after po ng processing ng crime scene, ay nasunog po yung crime scene. So, hindi rin po natin alam kung sino po ang gumawa nito. Pero
saka lang po siya nasunog after ng na-process. Na-process na rin naman po yung crime scene. Pwede nasunog o sinadya po ba sa tingin ho ng investigador po ninyo, ma'am? Wala po kasing report kami nare-receive tungkol po doon sa pagsunog. Mm-mm. Kaya So, po, wala rin po akong masasabi sa inyo Opo. tungkol dito. Opo. Pero kahit na nasunog yan, yung assurance na nakuha na ng PNP lahat na mga gustong malaman sa crime scene na yan, okay na rin? Okay na rin, Okay. na-process na rin Mm-mm, naman. mm-mm. Ma'am, ano ho ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa usaping ito? Yun nga po, ang PNP po ay patuloy na nananawagan sa lahat ng mga nakasaksi or yung talagang meron pong mga tao na kung sakaling may kinalaman doon sa insidente ay ipagbigay alam po sa ating kapulisan para makatulong po na ma-solve ang kasong ito at yung mga sangkot po ay mapanagot po natin. Lieutenant, maraming salamat. Nakatutok po yung ating mga kababayan sa inyo pong tanggapan kaugnay po ng inyong investigasyon sa kaso ho ng hazing na ito. Maraming salamat. Mabuhay Yes po kayo. welcome po. Thank welcome you. po. Thank you Maraming so salamat. much.